Network Entertainment. Anong sinasabi niya nung nag-aartista ka na? Ang pinakauna niyang sinabi, huling niyang sinabi sa akin na tumatak sa isip ko, salamat kasi ikaw naging anak ko. Kasi breadwinner ka na. Hindi ko daw siya pinabayaan. Kasi yung iba pa nun, iniwan na siya. Ganun. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Nung nakarang episode, naka-one-on-one natin si Vern K. Ngayon, kasama na ang kanyang manager na si Nielsen Muyko para pag-usapan yung kanilang VMX experience. Hello. Welcome, Hello, Nielsen and Vern, again to the Underpaid Podcast. Glad to be here. Kumusta? At mukhang maraming nagre-request sa inyo. Ay, salamat naman. Oo. Salamat naman sa mga fans. Oo, kasi yung mga Immortal, mga parokyano rin ng Viva Max. Ay, buti. Mas maganda nga na mas marami nanonood sa BMX kasi nakatulong sa mga alaga ko. Diba? 14 million subscribers. I think mas tumataas sila. I think pati nakatulong, I think number 2 na yata silang app sa Pilipinas. Ano yung number 1? Netflix. Alam ko Netflix, pero kapag local apps lang, number 1 na talaga yung BMX. Okay. Mataas ba ang views ng movies ninyo? May mga bonus bang binibigay yung mga bossing? Pag mataas yung view ng movies, mas marami silang binibigyan na project dun sa talent. Ibig sabihin yung top 10 dun sa sa VMX, yung mga top 10 movies. Totoo yun. Usually, kapag lagi yung movie mo nasa top 10, lagi kang bibigyan ng, mag-o-offer sila ng mga projects sa'yo, more on that. Mahina ka, medyo yung role mo, medyo parang magiging supporting na lang instead of lead. Bakit yung mga iba lead sila dati, tapos biglang nagiging support, biglang nagiging pangatlong support? Ano yan? Dahil mahina yung movies nila o dahil... Marami rin factors kasi yan eh. Kasi sa Viva, kailangan yun kasi ng minsan attitude, tsaka kung magaan ka sa trabaho, kasi maraming talents na, aminin na natin, hindi sila on time, unprofessional sa ganun. Pag nagiging ganun, medyo nababawasan sila ng project kasi umaabot kay boss na sinasabi na itong talent nito pasaway sa pasaway, may pangit kasama, ganun sa nangyari. Buti na lang yung mga alaga ko, hindi ka. Sino yung mga nagsusumbong madalas? Director ba o yung mga anong tawag dito? Makeup artist ba o ano? Grabe na kapag yung director yung nagreklamo kila boss. Pero yung usually kasi yan, mga lagi nagreklamo, makeup artist, mga stylist. Pero hindi masyado binibigyan ng importansya. Pero titingnan nila, pero hindi pa masyado. Pero kapag nagreklamo na, director or producer. Ibang usapan na ito. Okay, Vern. Sa mga nakatrabaho mo, sino yung nireklamo ng mga kasama mo tapos nakarating kay Boss Vic na kaya hindi na nabibigyan ng project ngayon? Kasi kung merong makakaalam yan, si Vern to eh. Katrabaho ko? Oo. Na hindi. Or kahit yung mga chismis lang na naririnig mo, si ganito nawalan ng project kasi may attitude, hindi professional. Hindi ko pa siya naka-work eh. Oo. Pero meron yung isa dyan. Pero syempre, parang mahirap, yun eh. Pero Bakit mahirap? Mahirap kasi... Okay. Pero yung hindi ko pa nga siya nakaka-work. Pero alam ko, itong taon to, na may na kumonti yung movie niya or hindi siya nabigyan. Kasi attitude siya. Yun. Yung hindi. Pero hindi ko pa ito nakaka-work. Oo. Talaga? Kumonti na talaga ba yung projects niya? Pag makita mo, wala siya masyadong project ngayon. Parang isang project lang yata in the last 3 months. I'm sure pagka ganyan sa umpisa, wala siyang attitude. Hindi ko alam kasi... Oo. Tingin mo, Nielsen? Hindi ko pa kasi siya alam. So, narinig ko lang naman. Unfriendly siya. Pero medyo professional naman. Unfriendly, hindi masyado nakipag-usap kung kani-kanino. Hindi, medyo... Snabera. Suplada. Yun. Kumbaga parang pag may nagpapapicture, ayaw niya. Yun talaga like... Nagtatago sa makeup room or sa dressing room. Kunyari may mga lumapit sa kanya, sabi niya, mamaya na, kasi may ginagawa pa, o ganyan. Ayun naman. Pero yung mga kaibigan naman niya or ibang tao, nakilala siya, sinasabi naman mabait siya. So, yun lang. Okay. Pero iba kasi talaga, may ibang mga narinig ko, kahit sino magsabi, talagang kahit yung mabait na tao kilala ko, sasabihin na,
Attitude talaga yun. So, kumbaga, sa umpisa lang, mabait. Pero pag nakatrabaho mo na, doon nalalabas yung totoong ugali niya. May mga nakatrabaho kayong veteran actors, veteran actresses, pinag-workshop kayo. Meron ba kayo, sa buong VMX experience ninyo, meron ba kayong nakita na pinagalitan ng veteran actor or veteran actress? Either sa dahil na late, hindi memoryado yung linya niya, or may attitude talaga. Mga chismis lang sa akin. May mga chismis sa akin. So, Sige, sulat mo. Okay lang. Ito, pinagalitan. Hindi, pinagalitan niya yung co-star niya na Viva Max. Sino? Alam ko, nag-live pa na. Talaga? Bakit niya pinagalitan? Kasi parang, syempre kasi yung VMX, may limitation sila, di ba? Pero ayaw niya gawin. Tapos nag-galit siya. Ayaw gawin ni, ito. So sabi niya, yung bago ka pa lang, ang dami yung ang arte-arte mo lang, parang gano'n pinapalabas niya. Kasi mismo yung production nagsabi, umiyak na talaga yung... So, hindi natuloy yung shooting nung araw na yon. Hindi ko alam, pero natapos naman yung movie. Pero, ayun nga. Nagulat ako may Viva Max pala siya. Hindi ko alam. I think hindi mo in-expect, diba? Pero marami na siyang... Hindi ko alam na nagbi-Viva Max to. Kasi, siya, mainstream eh. Diba? Marami ng mainstream na nagbibimbang. Hindi ako tulad ni Tito Jeff na alam niya lahat ng pelikula na lumalabas, no? Parang kanina lang nagsabi siya, may bagong movie si ganito, diba? Hindi kasi... sa tingin ko naman kasi sabi nga nila, bakit hindi ka mag-Viva Max? Mostly na mga projects nasa Viva right now. Kasi yung mga iba, no offense naman sa iba, yung mga ganun, ibang production. Like last year, maraming movies na wala masyadong nanood ng tao. Iba nag-release sila pero wala. Kapag compared sa Viva, umakyat siya 14 million, di ba? Parang mas marami. Ilang million na yung subscribers ng Viva One? Hindi ko updated. Pero ang rinig ko sa loob, tumaas siya dahil sa mutya ng Section E. Marami na nanonood. So, instead of pelikula na nasa theaters, mas pipiliin mo yung VMX. Si Vern, ito, masasagot niya. Sa tingin mo, sino ang mga nanonood ng VMX? Lalaki ba? Babae? LGBT? Anong mga trabaho usually? Kasi ikaw yung nakikilala sa labas eh. Mostly, tingin ko sa mga nanonood ng Viva Max, madalas lalaki. Yung mga may asawa, single, lahat naman yata eh. Oo. Yung mga tigang, yung mga single na wala silang yung mga pervert, tsaka lang. Hindi lahat naman tayo, meron tayong kahit babae naman nanonood din ng mga ganun eh. Siguro I think mga 70% lalaki. Sige, anong mga trabaho nila? Office. Office talaga. Office. Oh, I think, yeah. Office, yung iba tambay, yung iba addict. Ikaw makakaalam niyan, sino yung mga nakakilala sa'yo pag lumalabas ka? Fanboy, medyo nerdy. Ng mga nerds, ganyan. Saang lugar or mall ka bawal pumunta? Wala bang ganun? Wala kang sinasabi sa mga talents mo na, bawal ka pumunta sa ganitong mall, baka dumugin ka. Sa akin dapat naman, sa ganito ka lang. Sa akin naman, hindi pa naman ako umabot sa panahon or sa time na sobrang kilala na ako. So, alam ko naman yun na hindi pa naman ako ganun ka, Pero naman, nakikita ko naman, kasi kapag naglalakad siya sa mall, nakakilala sa kanya, nagpapapicture. Mga ganun. At least, nakita ko na, may nanonood, may natawa pa nga ako, parang, yun nga, nakita siya, may kasama anak. Diba tinatanong ko sino siya? Parang, sabi niya sa anak, huwag mo na tanongin. Anong mga, feeling mo, Nielsen, anong mga trabaho ng mga nanonood ng BMX? Feeling ko mga blue-collar jobs naman yung mga nanonood. I mean, lahat ng tao, sabihin na natin, totoo, mga lalaki, kapag gusto nila manood, pag-uwi sa bahay, gusto mag-relax, manonood sila. Diba? Oo. O minsan traffic, manonood sila. Hindi, tsaka mura lang kasi, 169, di ba? O, timo, alam ko yung presyo kasi ang dami namin na-interview na Viva Max actress okay lang dati. naman, aminin na nanonood. Oo. Kasi alam na na nga yun. Hindi, kasi dati, may pinamimigay yung 7 days na free. Meron ako nun, may kilala ko, ayoko na lang magsabi, DJ rin to eh. Wala siya raw pambayad ng Viva Max. Humihingi sa akin ng 7 days. So binigyan ko ng 7 days. Tapos nagalit sa akin, hindi raw gumagana. Sabi ko, Siyempre, ginamit na niya. Isang beses lang yun eh. sabi ko, galit na galit sa akin. Sabi ko, wala kang bang kaya hindi mo kaya. Sinong DJ yan? Sulat mo. Sabi ko, minessage pa ako, galit. Parang hindi raw gumagana. Paano mo nalaman na galit? Message niya. Paano yung ikaw magsabi English yan? Sabi niya,
hindi raw gumana, wala na bang iba? Sabi ko, wala na akong mabibigay kasi hindi rin naman ako binibigyan na ganyan. Kasi yung 7 araw na yung pag nagamit mo, tapos kumuha ka uli ng 7 days, hindi na pwede. Yung 7 na yun, binigay lang sa akin. So sa kanya ko na binigay kasi meron ako subscription talaga sa PMX. Sabi hindi ko na magamit. Sige, sa kanya akong ganyan. Hindi ka man lang grateful na binigyan ka. Hindi ka na. Alam mo, hindi na ako nagugulat. Hindi na ako nagugulat dyan, ha? Mabait naman siya sa akin, pero natawa lang ako doon kasi sabi ko, parang hindi naman galit, yung naiinis, hindi na raw, wala na akong mabibigay kasi hindi naman ako binibigyan yan. Binigyan lang ako dati, binigay ko sa'yo, kasi meron ako subscription talaga, so hindi ko naman magagamit. So at least grateful ka naman, mura lang naman yung subscription. Okay. Feeling ko naman, kayang-kaya mo naman, di ba? Kayang-kaya naman niya yun. May trabaho naman siya. Ayun niya, diba? Parang nakikita ko, maganda naman yung ginagawa niya. Parang ang marami siyang projects. So, kaya mo naman yun. Kaya naman niya yan. Oh. Sige, ito na lang tanong ko kay Vern. Sinong artista sa VMX yung parang hindi ako nagagalingan dito? Tsaka hindi ako nagagandaan sa kanya. Yan. Sinulat ko na. Hindi, kahit yung hindi mo nakatrabaho. Yung Hindi parang, ka pa naka-work? yung parang, syempre, nakikita mo naman sa mga movies, di ba? Parang hindi ako nagagalingan dito. Hindi ito marunong umarte. Sabi Tsaka, nila magaling. Hindi naman. Hindi naman. Kanino ka hindi nagagandahan? Madami. Hindi, sulat mo naman para Maarte ako sa Oo nga, sulat mo para Pwede ba tanungin mo na lang sa akin, sino ang nagagandahan ka? Hindi, mami ako tatanong yun. Hindi ako nagagandahan dito, di rin dito. Oo, sino pa? Pinakapangit. Sino yan? Sino yan? Hindi mo Hindi, wala pa siya lead eh. So, hindi siya... Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Yan lang? Wala sa apelido? Para sa si Glock 9, ganun? Okay. Bakit hindi ka nagagandahan sa kanya? Mukha siyang ganito, oh. Napin ko nga. Sige, ikaw. Napin ko nga. Hindi, tama. Siya yun? Siya yun? Saan ba? Baka maganda siya dyan. Yan, oo. Ano ito, model? Nagka-car show siya minsan. Okay. Hindi, ganun yung mukha. Pero na nakita ko. hindi pa siya nagkakaroon ng lead role eh. Pero parang ano talaga, dyan maganda siya. Hindi. Medyo maganda siya dyan. Mas maganda pa ba yan dito? Kaya Ito raw, ito yun. Mukha siyang Mukhang tanga. Ito dito hindi ako na pero kasi may mga projects na to eh. Hindi ako First, bago lang. Okay. Sa mga lalaki, sino yung parang ayoko makapareha to Grabe na talaga kadiri, tong parang ganun. Oh. Grabe talaga tong underpaid. Dati kasi pagka trabaho talaga, sweldo yung pinag-uusapan, yun yung pinapasulat ko. Oo. Syempre, kasama sa trabaho niyo yan, mga artista kayo, di ba? Yung siguro yung ka-partner ko dito. Hindi ko masyado memorize yung mga pangalan. Pag lalaki talaga, di natin maalala, hindi talaga di eh. natin Ako din, kilala. hindi ko rin memorize eh. Sino yung may attitude na mga kapartner mo? Na lalaki. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Ito. Hindi, bukod dyan. Oo. Tapos, Anong movie yan? Anong movie yan? Pero kilala ko na yan. Yung partner niya doon. Yung partner nung opposite niyang girl. Naku nga. Bakit may attitude? Anong ginawa sa'yo? basta attitude. Yung wala mo yung magkikiss. Tapos, kaya may kissing scene. Naalala ko kasi, ako na magkwenta sa video. Sige. Sige. Naalala ko sabi niya kasi sobrang bad breath raw yung girl. May mabaho. Oo, parang mahipag-kiss ka tas bad breath. Mahirap talaga. Okay. Alam ko nirereklamo niya. Tama naman kasi syempre, Hygiene, importante. kasi kasama sa trabaho yan tapos hindi malinis yung hygiene mo sa ganyan. Ba't di ba kayo nag-uusap-usap na o dapat mag-toothbrush na kayo, ganyan? Hindi, sinasabi yun, pero Hindi, mahilig yata siya in between takes yata. Sabi niya, parang mahilig mag-smoke. Akala ko kumain ng shawarma, ganun talagang mga amoy. Pero ito nanigarilyo talaga. Heavy smoke. Wala namang magandang idudulot sa yung Yossi eh. anong heavy smoker nga ulam niya yung naamoy ko? Ganun ba? So anong ulam niya nun? Hindi ko alam. Basta pagkain. Tapos, basta. Ayun na, mas malala pala yun. Tapos attitude siya. Tapos,
Siya na nga yung bad breath. Pagkatapos ng kissing scene, gaganyan. Pupunasan niya pa. Wala, anyways, okay lang naman. Pero yung talagang lagi. Tapos pag kuwari niloloko kami sa set, uy, ganun. Natukso kayo. Gaga siya. Talaga? Wow, guwapa yan. Bakit Bakit siya nagaganon? I don't know, baka bakla. Hindi, feeling ko lang kasi, No. may mga lalaki din na believe sa sarili, masyado. Oo. Yung ibang girls, kasi nakakita ko ng mga ibang actors na parang binit sa kanila yung VMX. Binit sa kanila. So, tingin nila, mababa sa kanila. Paano binit? Binit them. Binit Oo. them. Oo. Sino sa tingin mo yung mga artistang lumaki yung ulo sa VMX? Well, ako, mga narinig ko lang ang mga... Oo. Hindi. Kakwento nyo kung bakit bakit yung mga yan. Bago pa lang ako sa VMX, naririnig ko na talaga siya. Ang daming nagsasabi. Bakit lumaki yung ulo niya? Hindi ko alam, feeling ko kasi gusto niya lagi siya nasusunod. Ang kwento sa akin, ini-snub niya raw kahit mga bibahat babes, ini-snub. Di ba hot babes? I-snabin mo? Parang ang nangyari, may nagkwento lang, hindi ko alam kung sino. Hindi ko maalala kung sino nagkwento kasi parang gumanon yata si... Huwag mo ng pangalanan. Isulat mo lang. Sinong artista to? Yan. Yun, yung nakikipagkamay. Oo. Dinanan lang niya. Habang hinahanap nila kung sino yung mga lumaki ulo, Then, meron din yung yung isa. i-follow nyo kami sa Underpaid Podcast. Kumpleto kami Facebook, Instagram, TikTok. Sa YouTube naman, Suplado Motors. And syempre, yung personal social media accounts ko, Stanley Chi. Hanapin nyo lang po. Especially sa LinkedIn. Nandun po kami, mag-message kayo sa amin. Babasahin namin sa mga future episodes. Kung gusto nyo mapanood yung video podcast sa YouTube, nasa The Pod Network Entertainment's YouTube channel tayo. And sa Spotify, syempre, video podcast na tayo. Okay. Patingin? Ba't lumaki ulo itong dalawa? Marami nagalit may ginawa siya na marami nagalit sa loob. Okay. Yun na. Yan. Eto naman, ba't lumaki ulo? Kasi kilala ko siya bago siya naging sikat Nabigyan siya ng project nun. Tapos magkasama kami nun. Ang bait niya. Sobrang bait. Sobrang hinhin. Very demure. Very mindful. Tapos nung naging workmate ko ulit siya, wow, amazing. Biglang nagbago yung Paano ugali. ginawa? Total different person. Paano nga ginawa sa'yo? Maldita yung, ganun, kala mo sino. Very demanding siya. She won't listen to you. Importante sa kanya yung sarili niya lang. Okay. Kahit sa prod, maldita, kahit sa Sa lahat. co-star. Sa lahat. Kahit sa co-star. Importante kasi din sa akin yung part na, if you talk, I listen. If I talk, you listen. So, gusto niya, siya lang yung pinapakinggan. Ayaw niya na nakikinig. Ano ba yung sinasabi mo sa kanya na dapat makinggan? Sometimes, merong mga random conversation. Example, babe, pwede pa abot. Mga ganon, hindi. Tapos demanding, mautos. Inuutusan ka? Ano sabi sa'yo? Babe, alis ka nga dyan. Ganon, mga ganon. Basta, yung mga ganon na ugali. Hindi ba siya sinusungitan ng ibang veteran actors or actress pag ginagawa Alam niya? niya na masungit. Siya nga actually, alam mo yun, di ba? Ganda sana, pero ano lang, malita. Parang ganon, masungit lang. Etong mga na-experience niyo sa Viva Max, pagka kunyari, pinapili kayo, tingin nyo, gagawin nyo ulit. Papasok kayo sa Viva Max, makatrabaho nyo ulit itong mga to. Gagawin nyo ba ulit? Sa akin, okay lang naman na maka-work ulit sila. Kasi professional naman ako mag-work Basta, sana, hindi lang lumagpas sa boundary ko. Pag sumobra. Okay. I'm sure may may mga indecent proposals kang natatanggap. Hindi ko naman na-entertain yung mga ganun. I don't know sa iba, basta sa akin, ayoko. Magkano yung pinakamalaking in-offer sa'yo na tinanggihan mo? Walang nakakapag-offer kasi hindi ko ina-entertain. Upaga mag-message pa lang. Sino yung pinakasikat na nag-message sa'yo na hindi mo pinansin, isulat mo? Kalimutan ko na din. Doon na delete ko na Basta mga ganun, di ko na pinapansin. Yung naalala mo lang, pwedeng hindi artista, pwedeng... Pa yun? Hindi ko nga sure Ayan. parang Okay. Malamang alam ni Nielsen yan. Sinabi ko ba sa'yo? Sinabi ko ba sa'yo yun? Hindi. Hindi niya rin alam kasi nakalimutan ko. Ikaw, Nielsen, ano yung pangarap mo para sa iyong talent na si Vern K? Actually, gusto ko, para sa akin kasi itong Viva Max, parang face nila yun to go like further with their career sa acting. Baga springboard. Ito lang yung parang Mag-mainstream actually. Mag-mainstream sila, like magkaroon ng opportunity na marami silang maging mainstream projects. Sumikat sila sa ganun. Yun. Kumbaga parang lang to,
pangsimula lang. Pero ang gusto mo pala, makapasok sa bahay ni Kuya, sa Big Brother. Mga ganun. Mga tulad na ganun. Kasi actually, pinupush ko talaga sila lahat. Like, nakukulitan sila sa akin kasi kakapush ko. Like, nire-remind ko kailan gawin natin to para to at least. Di ba? Sa mga ganun. Pumapayag ba kayo na yung projects na hindi under Viva, pinapaalam nyo naman yun, papayagan ba kayo? Medyo strict si Viva dyan. Kailangan talaga Dumaan sa kanila. Kasi lahat meron. Movies, TV, music, kompleto sila pati streaming, di ba? So ano yung mga pwede nyong gawin bukod sa guestings ng podcast? pwede rin guesting sa mga TV shows or sa mga guest roles, pero kailangan lang namin ipaalam sa Viva lagi. Hindi pwede kami ayun lang. Kumbaga basta kailangan alam nila. And then how many % ang napupunta sa Viva? How many % napupunta sa'yo? Sulat ko na dito. Sige. Ito sa kanila. Ito sa akin. Okay And malaki yun kasi last episode sabi ni Vern, nakapagpundar na siya ng kanyang condo unit na up and down sa penthouse. I live in a penthouse. Charot. Oo, kasi malaki yun. Ilang square meter? 80. 80 yata. Malaki yun. May mga alaga ka pa. Mga alagang aso, pusa. Wala yung na. Daddy mo lang kasama mo sa condo unit, di ba? Anong sinasabi niya nung nag-aartista ka na? Ang pinakauna niyang sinabi, huling niyang sinabi sa akin na tumatak sa isip ko, salamat kasi ikaw naging anak ko. Kasi breadwinner ka na. Hindi ko daw siya pinabayaan. Kasi yung iba pa nun, iniwan na siya. Ganun. Ikaw naman, Nielsen, anong mga ipapayo mo naman kay Vern? Na bukod sa, wag ka magjojowa ng walang pera. Ayan, maging more, mas maging masipag pa siya lalo. Yun sa mga project. Kasi sayang si Vern kasi like maganda siya compared sa marami sa Viva Max. Compared kanino, isulat mo nga. Hindi ako nagkaganon kasi konti lang sila na I think maputi sa Viva Max. Like mostly sila medyo tan. Ano bang mas mabenta sa Viva Max? Morena o yung maputi? Pagkaalam ko kasi may mga taste boss na minsan nagbabago. Dati kasi may siya sa morena, minsan may siya sa maputi. Ngayon I think gusto niya medyo chinita ng konti. Yung pinikwento ko sa'yo, malamang offeran yan. Oh, baka. Yun. Pero I think hindi na sila, wala na sila. Talaga? Hindi na nag-management contract? Yung sinasabi mo, parang ganun na sila. Okay. May management contract pero hindi ko alam kung hindi ako manager nila so hindi ko alam yung career path nila. So, ang sabi mo last episode si Boss Vic namimili hanggang 21 years old lang. Paano niya pag nag-over ka na ng 21? Supporting roles ka na lang. Kapag maganda, siguro pwede pagbigyan. Pero mas mahihirapan sila ng magkaroon ng roles kapag medyo overage na. Okay. Kasi kapag nahalata mo, mayroon mga nakapasok na, alam mo, kapag nakita mo, hindi naman sila bata. Pero kapag tinignan mo, yung roles nila, hindi katulad giver na lead, mga ganun. So makita mo medyo in lang. Parang hindi nga support yung iba Yung parang dumaan na sa likod na hubad, wala. Tapos na. Okay. So ayun, so mga Immortal, sana marami kayo natutunan sa episode na to Itong kanilang VMX experience. Nagkukwentuhan kami rito, syempre, hindi lahat pwede naming sabihin kung sino yung mga sinusulat nila. At etong papel na to, iuuwi ni Nielsen. Lagay mo na sa bulsa mo yan, Nielsen. Sa'yo na yan. Sige. Yan ang souvenir mo mula sa Underpaid Podcast. Pwede ba ako mag-thank you sa sponsors? Syempre, ito. Yan. So yun, thank you sa Combat Sports Kalayan sa poblasyon. Tinutulungan yung mga talents ko mag-gym. Kaya lang kasi minsan malayo sa mga talents ko kaya hindi na gagamit. Pero at least meron sila, inag-sponsor sila sa mga talents ko. Vern, ikaw, ano yung gusto mo i-promote? Ayun, manood po kayo ng Elevator Ladies sa VMX and Rapsa. Ayan, kasama ko si Micaela Raz. Ako, JD Aguas dyan. Yung mga director ba, hindi ka nililigawan? Uy, may mga asawa yun sila direct. Bawal. Mga producer, nililigawan ka? Hindi. Hindi rin. Walang ganun sa akin. Co-star, mga Hindi, ganon. I think marami yatang producer babae sa VMX Producer ng yung may production house, di ba? Usually, di ba? Maraming babae na nakikita ko na producers. Ito bago mag-end yung episode, yung mga kakilala mong may asawa ba, nai-insecure yung mga asawa sa'yo? Or yung mga nakakita sa'yo, ganyan rin, papapicture, ganyan. Paano mo naramdaman na nai-insecure sa'yo? Siyempre yung mga mata nila, the way they react. Ano yung pinakagrabe na ginawa sa'yo? Siniraan ako. Ang sabi sa'yo,
Basta siniraan ako nun dati. Pero hindi pa ako Viva nun. Pero marami talaga nagsiselos Marami talaga. Maraming nagsiselos, di ba? Kasi pinapanood ka ng mga asawa nila, ng mga mister nila, no? Pinagnanasahan ka. Kunyari, meron akong, may mga event, syempre, minsan kasama ko sila, magagalit sila sa akin, dapat huwag mo na raw sama kasi, ayun nga, nagsiselos yung asawa. Pero di ba, pag ang underpaid may event, okay lang isama mo yung mga talents mo. Para namang maging masaya sila Tito Jeff, yung mga taga-cinematica, di ba? O kita mo, si Tito Jeff, naka-praise the Lord na t-shirt yan, pero nanonood ng Viva Max yan. So guys, for Nielsen Muico and Vern K, I'm your host, Stanley Chi. Please subscribe to the Underpaid Podcast. I-share nyo to sa mga kakilala ninyo, sa mga kaopisina, sa mga boss, kahit sa kaaway ninyo. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.